Han, narinig mo yung mga kaluskos sa labas ng kwarto natin? Huwag mo na lang pansinin yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Hindi ka ba nababahala? Paano kung inaaswang na tayo? Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Kagaya nga ng sabi mo, nasa liblib na lugar tayo. Kaya baka ligaw na hayop lang yung nasa labas. Ang mabuti pa matulog ka na lang ulit. Anong oras na oh? Han, tingnan mo. May malaking anino sa labas. Hindi ko makita ng maayos kasi madilim. Pero mahahaba ang kuko niya. Tama ka. May tao nga sa labas. Pero tao nga ba yan? Mukhang kakaibang nilalang eh. Hindi kaya inaaswang tayo? Minsan na ba kayong nagkaroon ng malaking issue ng asawa mo at naisipan niyong magbakasyon para mag-reconnect? Paano kung ang bakasyong ito pala ang mas lalong sisira sa inyo at magdadala pa sa inyo sa bingit ng kamatayan? Hanggang saan nga ba ang sukdulan ng galit ng isang tao? At ano ang mangyayari pag nagpadala tayo sa kagustuhan nating maghiganti? Kung gusto niyong malaman ang sagot sa mga tanong na ito, siguraduhin mong pakinggan mo ito hanggang dulo. O, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang kwento. Isang magandang araw sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Bago ko simulan ang paglalahad ng aking karanasan, gusto ko munang malaman ninyo na nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali na hindi ninyo dapat tularan. Ako ang perpektong halimbawa ng isang taong nagpalamon sa galit at sakit. Tawagin nyo na lang akong Celine. At nangyari ang kwento ko taong 2010. Isa akong OFW noon na nagtatrabaho sa bansang Japan. Naiwan naman sa Pilipinas ang asawa kong tawagin na lang nating Raul. Wala siyang trabaho noon at ako ang bumubuhay sa kanya. Wala naman itong kaso sa akin dahil inaalagaan naman niya ng maayos ang anak namin. Sa katunayan, marami ang naiinggit sa akin dahil ang swerte-swerte ko raw sa napangasawa ko. Mapagmahal, maalaga at tapat kasi si Raul sa akin. Nakasentro lang ang buhay niya sa pamilya namin. Ang hindi ko alam, magbabago pala ang lahat sa amin nung umuwi ako sa Pilipinas para magbakasyon. Nako, pasensya ka na, ang daming tao. Alam mo naman itong mga kapitbahay natin, nagkakagulo pag may handaan. Ayos lang po ma. Masaya ako na kahit paano nasishare ko ang blessings ko sa kanila. Oh, kumusta si Chelsea? Kasama mo siya sa kwarto niyo kanina, di ba? Nagustuhan niya ba ang mga dala mong pasalubong? Opo. Pero nakalulungkot lang kasi parang hindi ako kilala ng anak ko. Pakiramdam ko, tinatawag niya lang akong mama dahil ito ang utos ng papa niya. Ay nako, huwag kang masyadong malungkot. Normal lang yan. Siyempre, nag-a-adjust pa ang bata. Pasasaan ba't makakauwi ka rin dito nang hindi na kinakailangang bumalik pa sa abroad? At pag nangyari yon, mas magiging maayos na ang relasyon niyong mag-ina. Konting tiis na lang po ma. Pag nakapag-ipon na ako ng mas malaki, dito na talaga ako sa Pilipinas titira. Ayoko rin namang magdalaga si Chelsea na wala ako sa tabi niya. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan naman siya ng mabuti ng anak kong si Raul. Alam mo naman yung asawa mo, tutok na tutok pagdating sa anak niyo. Malaki rin po talagang pasasalamat ko kay Raul dahil sa pag-aalaga niya sa anak namin. Napaka-responsable niyang padre di pamilya. Abay, oo naman. Pinalaki ko ng maayos ang anak ko. Alam niya kung anong tama at mali. Sinabi ko naman sa iyo noon pa, paswerte ka at si Raul ang napangasawa mo. Opo, maswerte nga po ako. Oh, anong pinag-uusapan niyo dyan? Ba't parang narinig ko yung pangalan ko? Naging busy lang ako sa pag-asikaso ng mga bisita. Ako na pala ang topic niyo dyan ah. Sinasabi ko lang dito kay Celine kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng asawang kagaya mo. Abay mula nung nag-abroad itong si Celine, itinuon mo na ang buong atensyon mo sa pag-aalaga kay Chelsea. Ako, Nay. Mas maswerte po ako dito sa asawa ko. Maganda na.
Mabait at masipag pa. Ang dami-dami niyang isinakripisyo para sa pamilya namin. Halos siya na nga ang bumubuhay sa akin mula pa noon eh. Ano ka ba, Han? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman tayo nagbibilangan dito. Mag-asawa tayo. Kaya dapat lang na partners tayo sa hirap at ginhawa. Tama yan. Pero sa ngayon, partneran mo muna ako sa pag-iistima ng mga bisita natin. Kanina ka pa nila hinahanap eh. Ito ang isa sa mga bubog ko sa buhay. Nang dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng mas magandang buhay ang aking pamilya, nalayo ang loob ng anak ko sa akin. Para sa kanya, ang asawa ko ang pinaka nagmamahal sa kanya. Ang asawa ko ang numero 1 sa mga mata niya. Pinili kong magpasalamat pa rin kasi kahit naman ganon, maswerte ako at hindi siya naging pabayang ama sa anak namin. Nakikita ko naman ang resulta ng pag-aalaga niya dito. Masayahing bata si Chelsea at magaling rin sa eskwelahan. Kaya sabi ko sa sarili ko, bahala na. Ang importante ay mabuti ang kalagayan ng anak namin. Pero isang araw, gumuho ang mundo ko sa aking nalaman. Pasensya ka na, Bes, ha? Hindi ko intensyong saktan ka, pero bilang best friend mo, hindi ko to pwedeng itago sa'yo. Karapatan mong malaman ng bagay na to. Kailan pa to? Nung isang buwan. Matagal na ako may duda kay Raul. Ilang beses ko na kasi siyang napapansing lumalabas paggabi. At minsan ay umaga na umuuwi. Kaya naisip kong sundan na siya para malaman ko talaga kung ano yung pinagkakaabalahan niya. Nandito na mismo sa cellphone mong ebidensya. Klarong-klaro naman ang mga litrato dito eh. Kapal lang pagmumukha ng lalaking yun. Pinupuri pa siya ng mga tao bilang isang ulirang ama at asawa. Ang hindi nila alam, may tinatagong madilim na sikreto ng lalaking yun. Hindi na nahiya sa iyo na nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Tatlo ba talagang kabit niya? Oo, nakumpirma ko yan, Bes. Wala ka talagang kasing kapalang mukha ng gagong yun eh. Matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo eh. Pinigilan ko lang yung sarili ko dahil ayokong problemahin mo to habang nasa ibang bansa ka. Salamat. Maaasahan ka talaga. Oo naman. Wala high school ay para magkapatid ng turing natin sa isa't isa eh. Buti nga nakakapigil pa ako eh. Gusto ko na sanang sigurin si Raul at ang mga babae niya. Huwag mong gawin yan. Hayaan mong kausapin ko muna siya tungkol dito. Oo naman. Ayoko rin makialam sa issue ng mag-asawa. Pero ano ba plano mong gawin? Kasi kung akong tatanungin mo, mas gustuin kong iwan mo ng lalaking yun. Hindi naman kasi ganun kadaling iwan ng asawa ko eh. Mag-asawa kami at may anak pa. Kailangang ayusin kong pagsasama namin. Kahit pinagtaksi lang kanya at ginawang tanga? 3 babaeng pinagsabay niya. Pang-4 ka. Ay naku, sinasabi ko sa'yo. May sakit na sa isip ang asawa mo. Iwan mo na yun. Di ka niya deserve. Salamat sa concern mo, Bes. Alam kong iniisip mo lang naman kung ano makabubuti sa akin. Pero maniwala ka. Alam ko kung anong dapat kong gawin. Magtiwala ka lang sa akin. Parang nadurog ang puso ko sa aking nalaman. Nabalot ako ng galit. Bago pa man ako nag-abroad ay wala ng trabaho ang asawa ko. Kahit nung wala pa kaming anak, ay ako na ang bumubuhay sa kanya. Siguro'y kasalanan ko rin naman yon dahil linayaan ko itong mangyari. Pero wala yung problema sa akin noon dahil nakita ko naman kung gaano niya ako kamahal. Alagang-alaga niya ako at para bang prinsesa kong ituring. Minsan ay hindi ako nagkaroon ng masamang kutob sa kanya. Kaya nung nakumpirma kong naglolo ko pala siya, hindi ko alam kung paano ko siya kukomprontahin. Chelsea, anak. Dinalan kita ng gatas. Inumin mo to, ha? Ano yung ginagawa mo? Math assignment mo ba yan? Opo, ma. Gusto mo bang tulungan kita? Para maaga kang makatapos at makapag-relax ka na. Kung hindi mo na itatanong, magaling ako sa math. Huwag na po, mama. Hintayin ko na lang po si Papa. Mas mabilis kasi siya mag-explain eh.
Kaya ko rin naman yan, Chelsea. Ganyan din naman ang tinuro sa amin noon. Alam ko po, Ma. Pero mas gusto ko talaga kay Papa. Nasanay na po kasi ako na si Papang tumutulong sa akin sa paggawa ng assignment ko eh. Pinilit kong huwag magbago ang ekspresyon ng mukha ko. Ngumiti lang ako ng tipid at tumango. Kahit sa loob-loob ko ay nadudurog ako. Hindi na ba talaga ako mahal ng anak ko? Kung alam lang ni Chelsea ang mga kagaguhang pinaggagawa ng perpekto niyang ama kapag wala ito sa harap namin. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Raul. Papa, tulungan mo ako sa assignment ko, please. Ang batang ito talaga. Nandito naman ang mama mo para tulungan ka. Mas matalino pa sa akin to eh. Hayaan mo na. Masanay raw kasi siya na ikaw ang tumutulong sa kanyang gumawa ng assignment niya. Nako Han, bolera yung anak natin. Naglalambing lang yan sa akin eh. Sige na, maiwan ko muna kayo rito. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Paglabas ko ng kwarto ay munti ko nang mabunggo ang biyanan kong si Aling Sita na tila kanina pa nakikinig sa pinto. Hinawakan niya ako sa braso at parang nakikiramay ang tingin. Celine, huwag mo masyadong damdamin yon. Bata pa si Chelsea. Magiging close rin kayo niyan balang araw. Naiintindihan ko naman po. Ganito rin naman ang nararanasan ng mga kapwa ko OFW. Kaya kahit paano, naihanda ko ng sarili ko dito. Alam mo naman ang anak kong si Raul. Napakahusay talagang asawa at ama. Mapagmahal, masipag. Ay naku, Celine. Swerte ka talaga at siya ang napangasawa mo. Bihira na ang lalaking kanyan ngayon. Oo nga po eh. Siguro nga, maswerte ako sa kanya. At ikaw naman ay napakasipag at napakatatag. Kaya maswerte kayo sa isa't isa. Salamat po. Nay, plano ko sana mag-out of town kami ni Raul. Kaming dalawa lang. Gusto ko sanang magkaroon kami ng quality time. Alam niyo na, para ma-refresh ang relasyon namin. Aba, oo. Magandang ideya yan, Celine. Kailangan nyo rin yan para lalong tumamis ang pagsasama nyo. Salamat po. Baka pag uwi nyo ay may kapatid na si Chelsea, ha? Pero seryoso, wag muna. Tsaka na kayo mag-anak ulit pag hindi mo na kailangan mag-abroad. Alam ko po yan. O sige na, ituloy nyo yan. Ako nang bahala kay Chelsea. Dito sa bahay habang wala kayo. Mag-enjoy kayo mag-asawa, ha? Deserve nyo yan. Natuwa ako dahil sinuportahan niya kaagad ang plano ko. Kaya naman, nung gabi ding yung mismo, ay sinabi ko na sa asawa ko ang plano ko habang naghahanda kaming matulog. Han, naisip ko lang, ang tagal na nating hindi nakakapag-date. Yung tayong dalawa lang. Ay, busy talaga Han. Eh syempre nasa abroad ka eh. Alam ko, pero minsan, kailangan din nating mag-recharge, di ba? Bilang mag-asawa. Kaya may naisip ako. Ano yun? Gusto ko sana magplano tayo ng short vacation. Yung tayong dalawa lang. Bakasyon? Bigla naman yata yan Han. Hindi naman biglaan. Pinag-isipan ko na. Tsaka, kinausap ko na rin si nanay. Sabi niya, siya na raw ang bahala kay Chelsea habang wala tayo. Talaga? Mhm. Pahig si nanay? Oo, Hindi siya magreklamo? hindi. Natuwa pa nga siya eh. Sabi niya, deserve daw natin to. At kailangan daw natin to para mas lalong tumabis ang pagsasama natin. Well, kung ganun. Saan mo naman gustong pumunta? Beach? Mountain resort? Kahit saan, Han. Basta tayong dalawa lang. Pero mas maganda siguro kung yung medyo malayo, yung tahimik. Para makapag-usap tayo ng mahaba, ng walang istorbo. Sige Han. Magandang ideya yan. Hanap tayo ng magandang lugar bukas. Kailan mo ba gustong umalis? Sa Makalawa.
Para may enough time tayong maghanda at masiguro na okay si Chelsea kay nanay. Ang bilis naman. Para hindi na magbago ang isip natin. Sige. Excited ako dyan. Salamat, Han. At naisip mo ang bakasyon na ito. Napangiti ako nang makita ang masayang ekspresyon sa mukha ng asawa ko. Ako rin naman ay masaya na makakapagbakasyon kami. At plano kong pag-usapan na rin doon ang mga problema ng pagsasama namin. Gusto kong marinig ang mga sasabihin niya. Sobrang na-excite para sa amin si Nanay Sita dahil alam niyang matagal na namin tong hindi ginagawa. Pero ang hindi niya alam, ang bakasyong ito pala ang babago sa takbo ng buhay namin. Aba, umpisa pa lang napapaisip na ako po eh. Pareho tayo, Pao. Ano naisip mo? Bakit parang may feeling ako na hindi lang basta isang simpleng bakasyon ang magaganap? Mukhang may something eh. Naku po palala na rin ang palala ang trust issues mo pero bago ang lahat, bago natin ilapag ang mga theories natin, kasi alam ko meron ka din eh. Gusto kong pag-usapan muna ang kataksilan nitong asawa ni Sender na si Raul. Sabi ko na nga ba eh. Kuha niya agad ang gigil mo, no? Sobra. At pustahan tayo. Sure akong nanggigigil din sa kanya ang mga listeners natin ngayon. Biruin mo, 3 ang kabit niya. Ang kapal! Ramdam ko yung galit mo, Pao. Baka maibuhos mo sa akin yung kape mo, ha? Hindi, malamig na to, huwag ka mag-alala. Pero kung mainit pa to, mukhang kay Raul ko to talaga gustong ibuhos eh. Pinaulanan pa naman siya ng papuri ng mga tao sa paligid nila. Kesyo ulirang ama at asawa rin raw ito, mga ganun. Pero ang hindi nila alam, super babaero pala ang lalaking to. Agree. At hindi na siya nahiya sa asawa niyang nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Naku! Grabe. Kaya isang malaking pagsaludo po sa lahat ng mga OFWs dyan. Hindi biro ang malayo sa pamilya mo. Pero tinitiis nila ito para lang makapagbigay ng mas maayos sa buhay para sa kanilang pamilya. Correct. Nalayo na nga ang loob ng anak nila sa kanya, pero kahit gaano man ito kasakit, tiniis pa rin ni Sender yun. Kaya curious ako, Poy, kung ano ang mangyayari sa bakasyon nila. Kung paano nga babaguhin ng bakasyon na yon ang buhay nilang mag-asawa. Magkaayos kaya silang dalawa nang dahil sa bakasyong ito? O baka ito ang magdadala ng panibagong gulo sa pagsasama nila? Nako. Sa mga manghuhula dyan, pakilapag na ang mga sagot ninyo sa comment section. Ilabas nyo na ang mga bolang kristal at barahan nyo dyan. Sige nga, hulaan na natin kung ano ang mangyayari sa kanila. At syempre, busy tayong manghula, di ba? Huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa Aswang Radio! Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaaswangan na ina-upload namin dito. O siya, tuloy na natin ang gigil ko kasi alam kong gaya ko ay curious na rin kayong malaman kung ano ang kahahantungan ng mag-asawang ito. Kaya naman, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ituloy na natin ang kwento! Bes, itigil mo na to. Ano ba? Vacation? 1 linggo kayong magkukulong sa kung saang lupalop ng mundo para lang isave yung marriage nyo? Bes, please. 1 beses na lang. Nambababae yung asawa mo. Kitang-kita ng 2 mata mo yung mga litratong nasa cellphone ko. O baka gusto mong ipakita ko ulit yun sa'yo? Niloloko ka lang ni Raul. Gigil na gigil ako sa kanya. I swear, kung asawa ko yan, matagal ko nang pinakain ng semento yan. Naiintindihan ko na galit ka. Mahal mo ako bilang best friend mo kaya ganyan ka. Pero gusto ko lang talagang masabing ginawa kong lahat bago ako bumitaw. Kapag hindi pa rin naging okay pagbalik namin mula sa bakasyon, okay sige, promise. Mag-give up na ako. Makikipag-anal pa ako sa kanya. Ay nako, babayaan na kita. Kung yan talaga ang gusto mong mangyari, irerespeto ko yung desisyon mo. Salamat. Nararamdaman ko talaga kung gaano ka ka-concerned sa akin. Isa kang tunay na kaibigan. Sa wakas ay dumating na rin ang araw ng bakasyon namin ni Raul.
Siya ang nagmaneho ng kotse habang nakaupo naman ako sa tabi niya. Habang tumatagal ang oras, ay unti-unti ring nawawala ang mga sementadong kalsada at napapalitan ng lubak-lubak na daan. Ang lugar na pupuntahan namin ay pag-aari ng katrabaho kong OFW. Sabi niya, perpekto raw ito para sa mga kagaya naming gusto ng katahimikan. Pero habang tumitingin ako sa labas ng bintana, parang iba ang nararamdaman ko. Paunti ng paunti ang mga bahay sa mga nadadaanan naming barangay. May mga puno ng akasya sa magkabilang gilid ng daan na parang nag-aabot ang mga sanga sa taas. Kaya kahit hapon pa lang ay madilim na ang kalsada. Nakakabingi rin ang kakapalan ng mga talahib at ang katahimikan ng paligid. Wala kaming makasalubong na ibang sasakyan. Minsan naman ay may nadadaanan kaming mga abandonadong kubo na balot na ng baging. Sigurado ka bang alam mo ang lugar na ito, Han? Parang papunta na tayo sa dulo ng mundo eh. Malapit na tayo. Konting tiis na lang, Han. Pasensya ka na. Anong nangyari? Ay, naplat pa yata yung gulong ng kotse eh. Ano? Napakarong timing naman ito eh. Teka, diyan ka lang. Titingnan ko. Inis na bumaba si Raul ng kotse. Sumunod naman ako sa kanya. Magtatakip silim na at sobrang tahimik pa ng paligid. Maliban na lang sa huni ng mga kuliglig na parang nagbababala. Sa gitna ng liblib na lugar na yon, ay parang pinagmamasdan kami ng bawat punong nakapaligid sa amin. Sabi ko sa'yo, sa Tagaytay na lang eh. Bakit ba kasi dito pa sa malayo? Pasensya ka na, Han. Na-convince kasi ako ng kaibigan ko nung dinescribe niya sa akin tong lugar. Tsaka makakatipid pa rin tayo dahil siyang may-ari ng vacation house. Ay, makakatipid nga. Pero pahirap pa naman bago makarating doon. Nandito na tayo eh. Harapin na lang natin ang sitwasyon. Ano pa nga ba? Bakas pa rin sa mukha niya ang inis habang binubuksan ang trunk ng kotse para kunin ang spare tire. Yumuko na lang ako. Sinusubukang lunukin ang takot ko. Habang nagkakabit siya ng gulong ay may napansin akong anino mula sa madilim na bahagi ng gubat. Isang matandang lalaki na may dalang tungkod at sulo. Ay nako, anong ginagawa niyo dito na ganitong oras? Naflatan po kami, Tay. Saan ba kayo papunta? Sa isang vacation house po sa kabilang baryo. Sus Mariosep, bakit kayo pupunta doon? Hindi ba kayo natatakot para sa buhay niyo? Bakit po, Tay? Huwag na kayong magtagal dito mga anak. Ang lugar na ito, hindi ito para sa mga dayuhan, lalo na pagsapit ang dilim. Maraming aswang dito at sa mga karating baryo. Doon sa baryong pupuntahan nyo, sila ang naghahari. Umalis na kayo habang may liwanag pa sa langit. Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Aswang? Si tatay naman. Anong taon na ngayon? Wala nang ganyan sa panahon natin. Hindi nakakatawa ang bagay na ito. Seryoso ito. Maaari kayong mapahamak dito. Salamat po sa paalala, Tay. Oh, ayan. Ayos na. Napalitan ko na ang gulong. Taranahan. Baka kung ano-ano pang kwento ang marinig natin dito. Sige po, Tay. Kailangan na po naming umalis. Saan po ba kayo nakatira? Pwede namin kayong ihatid pa uwi. Hindi na, Ineng. Kung ganon, mauna na po kami sa inyo. Binalaan ko na kayo. Nasa sa inyo pa rin kung magmamatigas kayo. Sumakay na kami sa kotse at iniwan ang matanda sa gitna ng daan. Bahagya pa kaming nagtawanan ni Raul sa loob ng sasakyan at pilit na pinapagaan ang loob ng isa't isa dahil sa horror story na sinabi ng matanda. Pagkalipas ng halos 30 minuto pang pagbaybay sa madilim na daan, ay natanaw rin namin ang isang mataas na gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Sa likod nito ay isang lumang bahay na bato na may 2 palapag, kupas na pintura
at halos balot na ng mga gapos ng baging. Diyos ko naman, Han. Parang set ng horror movie itong pinagdalan mo sa atin. Baka naman dahil gabi na, kaya nakakatakot ang itsura. Malay natin. Mas maganda na tong tingnan sa umaga, di ba? Mukhang dapat ay hindi natin pinagtawanan yung matanda kanina. Totoo yata ang sinabi niya eh. Na ano? Na may aswang dito? Han naman. Ang tatanda na natin para maniwala pa sa mga aswang. Kayo ba ang bisita ni Ma'am Janet? Opo. Ako po si Celine. Ito naman po ang asawa kong si Raul. Masaya akong makita kayo. Tawagin niyo na lang akong Mang Karding. Ako ang caretaker ng bahay bakasyunan. Nginitian ko ang matandang lalaking sumalubong sa amin. Sa tansya ko'y nasa 60 anyos na ang kanyang edad. Pero halatang batak siya sa trabaho dahil mukhang malakas pa rin siya sa kabila ng katandaan. Sa tabi naman ni Mang Karding ay nakatayo ang isang lalaking sa tingin ko'y kaedad o mas matanda lang ng konti sa amin ng asawa ko. Malaki ang katawan nito, nakasuot ng maduming sando at may hawak na itak na nakasabit sa kanyang baywang. Oh, si Oscar, anak ko. Magandang gabi sa'yo, pare. Magandang gabi, Oscar. Hindi nagsalita si Oscar. Tumingin lang siya sa amin. O mas tamang sabihin, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago kinuha ang mga maleta namin sa trunk nang walang pasabi. Pasok kayo, pasok kayo. Nako, ginabi pa talaga kayo. Na-flat po kasi yung gulong ng kotse namin kanina, kaya natagalan kami. Hindi rin po namin inasahan na ganito pala kaliblib ang kinaroroonan nitong lugar na to eh. Napakaliblib talaga ng bahay bakasyunan na to. Pero kung gusto mo ng katahimikan, dito mo mahanap yon. Makakapag-relax at makakapag-isip talaga kayong mag-asawa dito. Alam niyo ba, madalas nga itong gawing retreat house eh. Wow, talaga po? Oo, binabalik-balikan ito ng mga taong nakapunta dito. Halatang hindi kumbinsido ang asawa ko sa sinabi ni Mang Karding. Pero tumahimik na lang siya. Pumasok kami sa loob at sinalubong kami ng amoy ng kalumaan ng bahay at ng tila mga nabubulok na kahoy. Malalaki ang mga muebles na gawa sa Nara at sa bawat kanto ay may mga antigong ribulto na tila nakamasid sa bawat hakbang namin. Aaminin kong medyo kinilabutan ako sa paligid, pero hindi ko na ito pinahalata sa kanila. Pinagdasal ko na lang na sana'y hindi lalong magalit sa akin si Raul. Umakyat kami sa second floor para pumunta sa kwarto namin. Bawat baitang ay tumutunog na para bang nagrereklamo sa bigat namin. Pagkaakyat ay lumiko kami sa kanan at dinala niya kami sa pinakamagandang kwarto raw doon. Kitang-kita daw kasi doon ang dagat pag maliwanag na ang paligid. Inilapag naman ni Oscar ang mga gamit namin sa gitna ng kwarto. Napansin kong hindi siya agad umalis. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto. Nakatingin sa akin habang dahan-dahang hinahaplos ang hawakan ng kanyang itak. May kailangan pa ba kayo? Wala naman. Siguraduhin nyo lang na nakatrangka ang mga bintana. Bahangin sa labas. Baka may makapasok na hindi nyo inaasahan. Salamat, Oscar. Kami nang bahala dito. O siya, sige. Maiwan na namin kayo dito. Ipaghahanda na rin namin kayo ng hapunan. Siguradong gutom na kayo. Salamat po. Nang makalabas na ang mag-ama ay narinig namin ang mabibigat nilang yabag pababa. Sinubukang buksan ang kortina, pero agad din siyang napaatras. Ano yun? Wala. May dumalang yatang malaking ibon eh. O baka panike. Ganun ba? Akala ko kung ano na eh. Han. Bukas sa bukas din pagsikat ng araw. Titingnan natin kung may signal na rito. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa mag-amang yun eh. Lalo na ang Oscar na yun. Baka naninibago lang tayo.
Sabi naman ng kaibigan ko, matagal na silang naninilbihan dito eh. Maski na. Hindi mo ba napansin kung paano katitigan ni Oscar? Parang may pagnanasa sa'yo eh. Sus, nagsiselos ka lang pala eh. Ano ka ba? Wala lang yun. Imposibleng pinagnanasaan ako nun. Ano ba ako, modelo? Han, hindi ako nagbibiro. Hindi ko talaga gusto ang titig niya sa'yo eh. Huwag na lang muna natin siyang husgahan. Mukhang mabait naman silang mag-ama. Naupo ako sa gilid ng kama at napatingin sa salamin ng antigong aparador sa tapat namin. Medyo dim sa loob ng kwarto. Parang nakita ko naman ang refleksyon ng pinto na dahan-dahang bumubukas. Pero nang lumingon ako ay sarado naman ito. Umiling na lang ako at kinumbinsi ang sarili kong guni-guni ko lang yon. Inayos ko muna ang buhok ko bago kami tuluyang bumaba sa dining area. Pagdating namin doon ay nakahain na ang pagkain at sinaluhan kami ni Mang Carding at Oscar. Masarap ang simoy ng hangin pero may kakaibang bigat ang aura ng paligid. Alam niyo ba, Ma'am Celine at Sir Raul, panahon pa ng mga Amerikano na itayo na itong bahay na to. Matanda na talaga, pero ilang beses na rin na-renovate para hindi mabulok ang mga haligi. Talaga po? Kaya palang lalaki ng mga kahoy. Oo, pero huwag kayong mag-alala. Safe na safe kayo rito. Nakakatakot man itong tignan para sa ibang tao, pero ligtas at mapayapa ang lugar na ito. Sana nga po. Gusto lang talaga naming magkaroon ng quality time ng asawa ko. Minsan lang kasi ako nakakauwi dito sa Pilipinas eh. Kami na ni tatay ang bahala sa seguridad nyo. Salamat. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay nagpasya na kaming umakyat ni Raul sa kwarto para magpahinga. Ramdam ko ang pagod sa biyahe, kaya gusto ko na lang talagang humiga. Nag-shower muna si Raul habang ako naman ay naiwan sa tapat ng vanity mirror at dahan-dahang nagsusuklay ng buhok. Tahimik lang ang paligid at ang naririnig ko lang ay ang lagaslas ng tubig sa banyo nang biglang. Han! Tulong! Han! Ano nangyari? Ba't ka nakaupo dyan sa sahig? At bakit sinasabunutan mong sarili mo? Anong problema? Yung tubig, Han! Yung tubig! Naging dugo! Pulang lumalabas sa shower! Ano? Hindi naman niya. Han, tingnan mo oh. Ha? Normal na tubig lang naman oh. Hindi. Sigurado ako sa nakita ko eh. Baka pagod lang yan. Kaya kung ano-ano na nakikita mo. Guni-guni mo lang yon. Bagaman halatang hindi pa rin siya kumbinsido sa sinabi ko, ay dahan-dahan pa rin siyang tumango. Nakahinga siya ng malalim at unti-unting kumalma. Inalalayan ko siyang tumayo at lumabas na kami ng banyo para matulog. Nakahiga na kami noon at madilim na ang buong kwarto. Pero ramdam kong dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Raul sa tabi ko. Maya-maya ay naramdaman ko ang mahina niyang tapik sa braso ko. Han? Narinig mo yung mga kaluskos sa labas ng kwarto natin? Huwag mo na lang pansinin yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Hindi ka ba nababahala? Paano kung inaaswang na tayo? Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Kagaya nga ng sabi mo, nasa liblib na lugar tayo. Kaya baka ligaw na hayop lang yung nasa labas. Ang mabuti pa matulog ka na lang ulit. Anong oras na oh? Han, tingnan mo. May malaking anino sa labas. Hindi ko makita ng maayos kasi madilim. Pero mahahaba ang kuko niya. Tama ka. May tao nga sa labas. Pero tao pa ba yan? Mukhang kakaibang nilalang eh. Hindi kaya inaaswang tayo? Ilang saglit lang ay napansin namin na parang may mga kuko na dahan-dahang kinakamot ang kahoy na pinto ng kwarto namin. Pinilit kong maging matapang kahit kinakabahan na talaga ako nun. Hindi kaya nakapasok na ang aswang dito sa bahay? Hindi naman siguro. Kung ganon,
Ano yung naririnig natin sa labas ng kwarto? Han, matanda ng bahay na to. Sabi nga ni Mang Karding, panahon pa ng Amerikano to itinayo. Normal lang na lumalagatok ang mga kahoy kapag lumalamig ang panahon. Hindi. Iba to. Parang may naglalakad sa kisame. Pakinggan mo. Tumahimik kami pareho at nanigas ako sa kinatatayuan ko nang may narinig kaming mabibigat na yabag. Parang may malaking taong naglalakad ng pabalik-balik. Pero kakaibang tunog nito. Parang basang paa na tumatapak sa kahoy. Sino yan? Sir Raul, Ma'am Celine, okay lang ba kayo rito? Mang Karding! May aswang! Shh! Huwag kayong sumigaw at baka marinig kayo nito. Pinuntahan din namin kayo dito dahil nakita rin namin ang aswang na umaaligid sa labas. Akala ko ba, sa ibang lugar na to? Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan. Dito lang kayo sa loob ng kwarto nyo. Huwag kayong lalabas. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Mang Karding at Oscar palabas ng pinto. Bit-bit ang kanilang mga itak ay ramdam ko ang determinasyon sa bawat hakbang nila para itaboy ang aswang na umaaligid sa bahay. Ang tanging naiwan na lang sa loob ng kwarto ay ang hininga naming dalawa ni Raul at ang nakakabinging katahimikan ng gabi. Bukas na bukas din, uuwi na tayo. Pero paano ang bakasyon natin? Seryoso ka ba? Gusto mo pa rin ituloy ang bakasyong to kahit ganito ang kondisyon? Gusto ko lang namang magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Naiintindihan ko. Pero nanganganib ang buhay natin dito, Han. Pwede naman tayo maghanap na lang ng ibang pwedeng pagbabakasyonan. Pero, Sinasabi ko na nga ba eh. Sana sa ibang lugar na lang tayo nagpunta. Bakit kasi dito pa sa liblib na lugar na ito? Ang dami-daming resort dyan. Pero mas pinili mo pa tong bakasyonan na to. Tingnan mo ang nangyayari sa atin ngayon. Muntik na tayo mapahamak dahil sa mga aswang na yan. sandali lang Raul ha. Ako na naman. Noong pinaplano natin to, pumayag ka, di ba? Sabi mo gusto mo ng tahimik, yung malayo sa ingay ng Maynila. Ngayon nagkaaberya. Sa akin mo ibubuhos lahat ng sisi? Kasi hindi naman tayo handong sa ganito kung nakinig ka lang. Masyado kang mapilit. Palagi na lang ang gusto mo ang nasusunod. Wow! Talaga ba? So kasalanan ko pang may aswang dito sa baryong to. Nakakasakal na yung panunumbat mo, Raul ha? Nakakasawa. Sa tindi ng inis ko, ay hindi ko na hinintay na makasagot pa siya. Padabog kong binuksan ang pinto at lumabas ako ng kwarto. Kailangan ko ng hangin. At kahit pa delikado sa labas, mas gusto ko pa rin makawala sa presensya niya. Halos mapatalon ako nang makasalubong ko si Oscar sa hallway. Mukhang kakabalik lang nila mula sa labas. Ma'am Celine, ba't lumabas ka? Wala. Kukuha lang ako ng tubig. Kumusta? Nasaan na yung nasa labas? Wala na ma'am. Nakalayo na ang aswang. Ligtas na ang paligid. Salamat, Oscar. Salamat sa inyo ni Mang Karding. Nasaan siya? Bumalik na si tatay sa kubo namin sa likod. Pinapunta niya lang ako dito para sabihin sa inyong ligtas na ang lahat. Okay, sige. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Nanunuyo ng lalamunan ko sa pagod. Samahan na kita. Mahirap na. Baka kung ano pang mangyari. Siguraduhin nating ligtas ka hanggang sa makabalik sa kwarto. Pagdating sa kusina ay kumuha agad ako ng baso habang si Oscar naman ay sumandal sa hamba ng pinto. Binabantayan ang bawat kilos ko. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng kamay ko dahil sa galit kay Raul. Pero unti-unti akong kumalma dahil sa kalmado at banayad na boses ni Oscar. Pasensya ka na ma'am. Hindi ganitong bakasyon ang inaasahan nyo. Nakakahiya na naranasan nyo to sa lugar namin. Oscar, wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Hindi niya naman kontrolado ang mga ganong bagay, di ba? Sadyang mainit lang talagang ulo ng iba dyan. Ganyan siguro kapag galing lunsod. Naninibago sa katahimikan o sa katatakutan ng probinsya. Siguro nga. Pero alam mo,
Mas nakakatakot pa yata ang mood swings ng asawa ko kaysa sa aswang. Pareho kaming napatawa dahil sa sinabi ko. Sandaling nawala ang bigat sa dibdib ko. Masarap kausap si Oscar. Simple lang siya at hindi mapanghusga. Malayo sa mapanumbat na tono ni Raul. Habang nagbibiroan kami tungkol sa mga unang reaksyon namin nang marinig ang kalusko sa bubong, hindi namin napansin na may nakatayo na pala sa madilim na pasilyo. Mukhang masaya yata ang usapan niyo ah. Sir Raul. Sinamahan ko lang po ang asawa niyo. Gusto ko lang makasigurong safe siya. Bakit ka ba sumunod? Akala ko matutulog ka na. Nag-alala ako sa'yo kasi bigla ka na lang lumabas ng kwarto. Bakit ka naman nag-alala? Umiinom lang naman ako ng tubig dito, oh. Isa pa wala ng aswang sa labas. Salamat sa pagbabantay, Oscar. Pero nandito na ako. Makakaalis ka na. Ako nang bahala sa asawa ko. Biglang naging mabigat ang hangin sa kusina. Tumangulang si Oscar. Marahil ay naramdaman ang tensyon at nagpaalam na sa amin ng tahimik. Nang kaming dalawa na lang ni Raul ang naiwan, ay hindi ko na hinintay na magsalita siya. Tinalikuran ko siya at itatabi na sana ang baso, pero naramdaman ko ang titig niya sa likuran ko. Mas mabuti kung hindi muna kami mag-uusap at baka mag-away na naman kami. Buong magdamag kaming hindi nagpansinan ni Raul. Magkatabi kami sa kama. Pero tila ba may malaking pader na nakapagitan sa amin. Kinabukasan ay nagising ako sa sikat ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana. Pero hindi ang liwanag ang bumungad sa akin, kundi ang mabigat na paghinga ni Raul. Pagbaling ko sa kanya, ay halos mapatalon ako sa gulat. Maputlang maputla siya. Parang nawala ng dugo sa katawan at nanginginig ang mga labi niya kahit wala namang aircon. Han? Ano nangyayari sa'yo? Iligpit mo na ang mga gamit natin. Uuwi na tayo. Ngayon na. Ayaw ko na rito. Paano tayo uuwi? Naapoy ka ng lagnat, oh. Nangihina ka. Hindi mo pa kayang bumiyahe. Hindi rin ako marunong magmaneho, alam mo yan. Kaya ko. Kailangan nating lumayo rito. May masamang pakiramdam ako sa lugar na to. Saka na lang tayo umuwi kapag maayos ng pakiramdam mo. Magpahinga ka muna. Hindi na ako makakatagal ng isa pang araw dito. Ayoko na sa lugar na ito. Handa na ang agahan niyo. Mang Karding, ang asawa ko po biglang nagkasakit. Ayaw niyang makinig. Gusto niya agad bumiyahe. Nagkasakit. Maayos pa naman ang kalagayan niya kagabi ah. Hindi ko rin po alam kung bakit bigla na lang siya nagkaganito. Lumapit si Mang Karding at pinagbasdan ng maigi si Raul. Biglang kumunot ang noo niya at pinahubad kay Raul ang suot nitong sando. Naguluhan man ay sumunod si Raul at halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ang katawan niya. Puno ito ng maliliit na pasa at tila mga kalmot na sugat na kulay ube. Diyos ko, paano nangyari to? Bakit ako nagkaganito? Anong nangyayari sa akin? Malakas ang kutob ko. Nakagagawan ito ng aswang na umaaligid dito kagabi. Paano naman ito magagawa ng aswang sa akin? Hindi naman ito nakalapit sa amin. May kakaibang uri ng aswang dito sa baryo namin. Hindi lang sila basta't aswang na nangangain ng laman. Mas masahol pa sila. Mangkukulam ang aswang na ito. Ano? Ang mga aswang na katulad nila ay hindi kailangang lumapit sa iyo ng gusto para saktan ka. Sa pamamagitan ng titig at bulo, ay kaya nilang nakawin ang lakas mo at ilipat ang sakit sa katawan mo kahit nasa malayo sila. Diyos ko, anong gagawin natin? Huwag kayo mabahala ng husto. Magpapaalam muna ako. Maghahanap ako sa gubat ng halamang dahon na gagamitin upang gamutin ang iyong asawa. Huwag na huwag mo siyang papalabasin ng kwarto, Ma'am Siling. Bantayan mo siya ng maigi. Tumango ako ng mabilis at hindi ko na magawang magsalita.
Pinanood ko lang ang pag-alis ni Mang Karding. Naiwan naman ako na mag-isa sa kwarto kasama ang asawa kong unti-unting kinakain ng isang sumpang hindi ko man lang makita. Tahimik ang buong bahay pagkaalis ni Mang Karding. Nakaupo lang ako sa tabi ni Raul. Pinupunasan ang pawis sa noon niya habang siya naman ay nakapikit ang mga mata at tila nananaginip ng gising. Narinig mo ba yun? Ang alin? May mga kaluskos sa labas ng bintana. Han, wala kang kailangang ikatakot. Umaga na. Hindi nasusugod ang aswang ng ganitong oras. Pero Ipanatag mong sarili mo. Hintayin na lang natin si Mang Karding at gagamutin ka niya. Napaigtad ako nang marinig ang isang mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Para itong kuko na dahan-dahang kinakalmot ang dingding na kawayan. At kasunod nito ang isang mahina, paos at parang sutsot na boses. Hindi ito salita, kundi parang mga pangalang binubulong na may kasamang tawa na galing sa ilalim ng lalamunan. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Parang ang lapit-lapit kasi ng boses. Para bang nasa likuran lang namin ito. Napansin kong nangingitim ang mga pasa sa braso ni Raul at tumitibok-tibok ito na parang may buhay sa ilalim ng balat niya. may bumubulong. Huwag kang makinig sa bulong na yan, Han. Huwag mo itong papansinin. Ang sakit-sakit na. Parang tinutusok ang loob ng mga buto ko. Konting tiis pa, Han. Hintayin lang natin si Mang Karding. Hindi ko na kaya. Halos hindi ako makahinga habang nakatingin sa pinto. Kanina pa ako pabalik-balik ng lakad, hindi mapakali. Kaya naman nang marinig ko ang kalansing ng kung anong bakal sa labas at ang pamilyar na boses ng Mang Karding, ay parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Hinihingal pa ito pagpasok sa kwarto. Kasunod naman ito si Oscar na may bitbit na sako na puno ng sari-saring dahon at ugat. Hindi na nagsayang ng oras si Mang Karding. Lumapit siya agad sa higaan ni Raul. Sa puntong yon ay parang wala na sa sarili ang asawa ko. Namumutla siya, pawis na pawis, at ang mga ugat sa liig niya ay kulay ube na sa sobrang pamamaga. Mang Karding, nakikiusap po ako sa inyo. Pagalingin yung asawa ko. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hindi po siya pwedeng mawala. Kailangan niyang gumaling. Huminahon ka lang, Ma'am Celine. May sapat na kaalaman sa panggagamot si tatay. Kaya't alam kong kahit papaano, ay matutulungan niya ang asawa niyo. Oscar, ihanda mo ang palayok. Ma'am Celine, kailangan ko ng mainit na tubig at malinis na tela. Sinunod ko agad ang utos niya. Nakita ko kung paano dikdikin ni Oscar ang mga halamang gamot. Mga dahon na ang papait ng amoy. Hinaluan ng luya at kung ano pang mga ugat na ngayon ko lang nakita. Nilagay niya ito sa isang maliit na mangkok at nilagyan ng langis na galing sa isang maliit na bote. Nang lumapit na si Mang Karding kay Raul para ilapat ang gamot, ay doon na nagsimula ang totoong hirap. Sir Raul, kailangan mo itong tiisin. Ito ang maglalabas ng lason mula sa katawan mo. Ididiin ko ang palad ko na may langis sa iyong dibdib. Sige po. Gawin niyo na. Hindi ito magiging madali. Pero tiisin mo lang. Makakatulong to sa iyo. Ang sakit! Makarteng, itigil niyo na to! Pasensya ka na, pero kailangan natin tong ituloy. Tiisin niyo pa, Sir Raul. Kailangan nang matapos ang panggagamot ni tatay. Napabalikwas siya sa higaan, pero agad siyang hinawakan ni Oscar sa magkabilang balikat para hindi siya makawala. Nanigas naman ang buong katawan ko habang nakatayo sa gilid. Parang nag-iba ang boses ni Raul. Hindi na ito ang boses ng lalaking mahal ko. Para siyang kinakatay na hayop
Namimilipit siya sa sakit. At bawat haplos ni Mang Karding sa kanyang tiyan at likod, gamit ang mga dinikdik na dahon, ay naglalabas ng umuusok na itim na likido mula sa kanyang katawan. Tumagal ng halos kalahating oras ang ganoong eksena. Daing, sigaw at ungol na parang may kung anong nakikipagbuno sa loob ng katawan niya. Paulit-ulit na nagdadasal si Mang Karding sa wikang hindi ko maintindihan, habang patuloy ang pagmamasahe sa namamagang bahagi ng katawan ni Raul. Sa huling diin ni Mang Karding, malapit sa puso ni Raul, ay nagpakawala ito ng isang mahabang hiyaw bago tuluyang bumagsak ang katawan niya pabalik sa unan. Hingal na hingal si Mang Karding habang pinapahiran ang pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan namang kumalma ang paghinga ni Raul. Pumikit ang kanyang mga mata at sa wakas, nawala na ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Nakatulog na rin siya. Lumapit ako para ayusin ang kumot niya. Mukha na siyang payapa. Pero bakit parang may mali pa rin? Maayos na po ba siya, Mang Karding? Ligtas na ba siya? Hindi pa. Po? Akala ko ba? Bakit? Naitaboy natin ang lason sa ngayon, Ma'am Celine. Nakatulog siya dahil sa pagod ng katawan niya sa pagkikipaglaban. Pero huwag tayo magpakakampante. Hindi pa siya tuluyang gumagaling. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang kapangyarihan ng isang aswang ay hindi parang lagnat lang na nawawala lang sa isang haplos ng gamot. Malalim ang kapit ng sumpa sa kanya. Ang ginawa ni tatay ay pampatagal lang para hindi siya agad makuha ng kadiliman. Mahirap na kontrahin ang ganitong uri ng kapangyarihan, Ma'am Celine. Tama ang sinabi ni Oscar. Mahaba-habang laban pa ito. Hinayaan kong magpahinga ang asawa ko, kaya lumabas muna ako ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Umupo ako sa lumang bench sa garden. Sinubukang pakalmahin ang sarili ko habang iniisip kung paano ba kami humantong sa ganito. Celine? Oh, asa na yung Ma'am Celine? Bakit Celine lang tawag mo sa akin ngayon? Oo nga pala. Hindi, biro lang. Hindi mo kailangan maging masyadong formal. Celine na lang itawag mo sa akin. Nilapitan kita dahil napansin kong malalim ang iniisip mo. Alam mo kung bakit. Huwag mo na masyadong dibdibin yung kay Raul. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan magpakapagod sa pag-aalaga sa kanya. Alam naman nating lahat na hindi siya naging mabuting asawa sa'yo. Bago pa ako makasagot ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ramdam ko ang init ng palad niya at ang higpit ng kapit niya na tila may ipinapahiwatig. Parang nakuryente ako sa inis, kaya mabilis kong binawi ang kamay ko at agad akong tumayo. Anong ginagawa mo, Oscar? Hindi ito kasama sa usapan. Hindi ko naman kasi inaasahang magkakagusto ako sa'yo. Ano? Celine, gusto kita. Mas kaya kitang mahalin ng maayos kaysa sa lalaking yun. Minahal mo siya ng totoo pero anong ginawa niya? Pinagtaksilan ka lang niya. Tumigil ka nga, Oscar. Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Tinalikuran ko siya nang hindi man lang tinitingnan ang reaksyon niya. Galit ang nananaig sa akin habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Akala ko ba nandito sila para tumulong? Yun pala, may iba ring agenda. Pagpasok ko sa kwarto, ay naabutan kong gising na si Raul. Nakasandal siya sa headboard ng kama. Namumutla pa rin at halatang hirap huminga. Pero dilat na ang mga mata niya. Lumapit ako sa kanya para ayusin ang unan niya at punasan ang pawis sa kanyang noo. Huwag ka muna magsalitahan. Magpahinga ka lang. Hindi. Kailangan kong sabihin to. Ano yun? Inanghina na ang katawan ko. At nararamdaman ko, parang mamamatay na ako. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ayaw kong mamatay na may dalang bigat dito sa dibdib ko.
gusto kong aminin sa'yo ang katotohanan. Anong katotohanan yon? Patawarin mo ako, Han. Habang nandun ka sa abroad, nagloko ako. May 3 akong naging kabit. Hindi ko sinasadya. Pero 3 kabit. alam ko, maling-mali ang ginawa ko. Minahal mo ako at pinagkatiwalaan. Isang mabuting asawa at ama pa nga ang tingin ng mga tao sa akin. Pero ang hindi nila alam ay nakakasukang bagay pala ang mga ginagawa ko nang hindi nila nalalaman. Niloko mo ko. Pinagkatiwalaan kita. Walang kapatawaran ang kasalanan ginawa ko sa iyo. Pero sana'y mahanap mo pa rin ang kapatawaran dyan sa puso mo. Alam ko, Raul. Alam ko na lahat ng kataksilan mo. Matagal na. Alam mo na? Sa tingin mo bang maitatago mo to sa akin sa loob ng maabang panahon? Kung gano'n, bakit? Kaya nga tayo nagbakasyon dito, di ba? Dahil gusto kong pag-usapan natin yan. Gusto kong ayusin natin to sa lugar na tahimik. Ang pag-aalala sa mukha ko ay napalitan ng isang ngising hindi niya inaasahan. Bakas naman sa mukha ng asawa ko ang pagkagulat at pagtataka. Lumapit ako sa tenga niya at bumulong ng dahan-dahan. Kaya ka naghihirap ngayon, Raul. Ay dahil kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan mo. Bawat sakit na pinaramdam mo sa akin, ibinabalik lang sa'yo ng tadhana. Anong sinasabi mo? Minahan ka. Huh? Malalaman mo rin ang lahat sa lalong madaling panahon. Pinlano mo ba ang lahat ng ito? Siguro. Anong gagawin mo sa akin? Hindi ko na siya sinagot. Tumayo na ako. Inayos ang laylayan ng damit ko at lumabas ng kwarto nang hindi man lang siya nililingon. Hinayaan ko lang siyang mag-isip at manginig sa takot. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakasalubong ko naman si Mang Karding. Sa tingin ko, kulang pang kapangyarihang ginamit niyo upang pahirapan ang asawa ko. Bakit? May problema ba? Kulang pang paghihirap niya. Sa tingin ko tama lang naman ang nararamdaman niya ngayon. Pag sinabi kong kulang pa, kulang pa. Huminahon ka, Celine. Hindi ko naman sinasabing hanggang dito na lang ang paghihirap na mararamdaman niya. Siyempre, nag-uumpisa pa lang tayo. Siguraduhin niyo lang. Dahil gusto kong tripling sakit ang maramdaman niya. Kung tutuusin, kulang pa ito bilang kabayaran sa kataksilan niya sa akin. Sinong mag-aakala na sa likod ng maamong mukha? Nagtatago pala sa likod nito ang isang halimaw. Alam niyo kung bakit ako nagkaganito. Ang mga taong katulad mo, ang nakakatakot maging kalaban. Biruin mo. Ang buong akala ng asawa mo'y naririto lang kayo para sa isang simpleng bakasyon lang. Ang hindi niya alam, dinadala mo pala siya sa impyerno. Dapat lang naman sa kanya to. At kagaya nga ng sinabi ko, kulang pa mga paghihirap niya bilang kabayaran sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Tinalikuran ko si Mang Karding at naglakad patungo sa sala. Hinarap ko naman ang sarili ko sa salamin at pinagmasdan ang refleksyon ko doon. Sa puntong yon ay naisip kong mali ang ginagawa ko. Pero wala akong planong itigil ito, lalo't nagsisimula pa lang ako. Siguro nga'y tuluyan na akong nilamon ng galit. Pero hindi ako makakapayag na hindi magbayad ang asawa ko sa kasalanan niya. Naalala ko yung araw na nakilala ko si Ate Maylene sa Amerika. Isa siyang kapwa Pilipino na nakapangasawa ng Amerikano. Pinangingilagan siya ng mga kababayan natin dahil weirdo raw ito para sa kanila at parang nakakatakot raw ang aura. Pero hindi ito naging dahilan para lumayo ako sa kanya.
Naging magkaibigan kami at tinuring niya akong parang nakababatang kapatid. Hanggang sa isang araw ay hinulaan niya ako. Dito na nga niya sinabi sa akin ang tungkol sa 3 kabit ng asawa ko. Nung una ay hindi ako naniwala sa kanya. Kaya't may pinahid siyang langis sa noo ko. At kinagabihan ay napanaginipan ko ang asawa ko kasama ang iba't ibang babae. Dito na ako tuluyang naniwala sa kapangyarihan ni Ate Maylene. Durog na durog ako noon. Pero ang sabi niya, imbis na magpakalugmok ako, ay dapat raw na maghiganti ako. Kaya naman nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas upang isagawa ang plano ko. Si Ate Maylene ang may-ari nitong bahay bakasyunan. Ang sabi niya, matutulungan raw ako ng ama niyang si Mang Carding at ng bunso niyang kapatid na si Oscar. Ayon sa kanya, ay mga aswang raw sila na may kaalaman sa itim na kapangyarihan at sila ang makakatulong sa kanya upang makapaghiganti. Bakit hindi na lang namin paslangin ang asawa mo? Pwede namin siyang gawing hapunan mamayang gabi. Darating din tayo dyan. Huwag kayong masyadong magmadali. Hahayaan mo lang naman siyang mamatay. Ba't mo pa patatagalin? Dahil masyadong madaling kamatayan. Bilang parusa sa mga kasalanan niya. Alam ko na. Gusto mong dahan-dahan siyang mamatay. Yung tipong mas mararamdaman niya talaga ang sakit at paghihirap. Ganun na nga. Gusto ko siyang magdusa. Magmakaawa. Hanggang sa tuluyan na siyang susuko. Oh my goodness. Teka lang, boy, ha? May tubig ka ba dyan, ha? Naku, hindi ko yata kaya mga revelation na to. Naku! Sinabi mo pa. Ito yung plot twist na hindi natin inasahan. Super. Kung akala ko'y gusto niya talagang i-fix yung marriage nila. Ano ko yun, boy? Na-feel mo ba yun? Ramdam na ramdam ko pa nga yung takot niya sa mga eksena niya eh. Yung pala, stage ang lahat ng nangyari at siya mismo ang may pakana nito. Kaya pala may pa-disclaimer itong si Sender sa simula pa lang ng kwento eh. Kakaiba din pala itong ginawa niya. Alam mo, boy, palagi naman nating sinasabi dito sa Aswang Radio na kahit kailan ay hindi magiging tama ang paghihigante, but at the same time, hindi rin natin masisisi ang mga kagaya ni Sender na talaga namang nasaktan sa ginawa ng asawa niya. Oh, Kung yes. tayo nga, 'di ba? Tayo nga na nakikinig lang, sobrang nahingigil. Paano pa kaya tong si Sender na siya mismo ang niloko ni Raul, 'di ba? I agree. Pero sana lang hindi kailangang umabot sa ganitong point. Oo nga. Masyadong dark ang pagiganting to. At kung magtagumpay man siya, magkakaroon ba siya ng peace of mind pagkatapos nitong ginawa niya? Tama. Naku, curious ako kung ano ang mga susunod na mangyayari. Matatauhan ba siya in the end? O itutuloy at isasagad pa niya ang kanyang paghihiganti? At kung tuloy-tuloy na nga ang paghihiganti niya, pwede kayang isama niya na yung mga nagnanakaw ng videos natin, Pao. Ay, naku, ang suabe ng pagkaka-insert mo doon ha, boy? Siyempre naman. Gigil din ako sa mga magnanakaw na yan eh. Kaya sana po matulungan niyo po kaming i-report ang mga channels na nagnanakaw ng stories natin dito sa Aswang Radio. Correct! I-report po natin sila para matigil na ang pagnanakaw nila. Tsaka ipakain nyo na rin po sa aswang kung gusto ninyo. Nako, bago pa man kami tuluyang manggigil dito, alamin na lang natin kung ano ang susunod na mangyayari kay Sender. Ituloy na natin ang kwento. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng kwarto. Ang unang bumungad sa akin ay ang amoy ng malansang dugo at gamot. Pero mas nangingibabaw ang itsura ni Raul na nakahandusay sa kama. Mas dumami ang mga pasa niya ngayon. Kulay ube na ang iba. At ang mga sugat sa katawan niya ay tila mas lumalim pa. Han, Huwag mo akong tawagin yan. Dahil kinikilabutan ako. Han, please. Patawarin mo ako. Lahat ng nagawa ko, nagsisisi na ako. Parang ako mo na. Tulungan mo ako. Patawad.
Raul, hindi sapat ang paghingi mo ng tawad para maburang bawat gabing pinaiyak mo ko. Hindi sapat yung mga pasa at sugat mo para pambayad sa lahat ng atraso mo sa akin. Matigas na tong puso ko. At ikaw ang may gawa nito. Han, please. Asawa mo pa rin ako. Sana naisip mo yan bago ka nagloko. Bago ka nakipagrelasyon sa 3 babae. Asawa? Yung asawang kilala mo, matagal mo nang pinatay. Kaya wag kang hihingi ng tawad sa akin ngayon. Dahil lang mamamatay ka na. Bigla siyang nabulunan. Napaubo siya ng malakas hanggang sa magsimulang dumanak ang malapot na dugo mula sa bibig niya. Kasabay nito ang pagpasok ni Mang Karding at Oscar. Bitbit ang ilang gamit na tila balak siyang asikasuhin. Nagmamadaling lumapit sa kama si Mang Karding pero agad ko siyang hinarang. Wag! Pero Celine, mamamatay na ang asawa mo. Hayaan niyo siya! Hayaan niyong maramdaman niyang bawat hapdi. Dapat lang na magdusa siya. Hayaan niyo siyang mabulok sa sarili niyang dugo. Wala na ba talaga natitirang awa at pagmamahal sa puso mo? Tumahimik ka! Natahimik ang paligid. Ang naririnig ko na lang ay ang huni ng hangin at ang impit na ungol ni Raul. Lumabas ako ng kwarto nang hindi man lang siya nililingon at sumunod naman sa akin ang mag-ama. Pagdating sa kusina ay natigilan ako. Nakahanda na ang hapagkainan. Pero hindi mga karaniwang ulam ang nandun. Sa gitna ng mesa ay may mga hiniwa-hiwang laman at mga bahagi ng katawan ng tao na tila bagong katay lang. Celine, maupo ka na. Siguradong gutom ka na sa dami na nangyari. Kain na tayo, Celine. Masarap to. Hindi ako kumakain ng tao. Bakit hindi mo subukan? Malay natin, baka magustuhan mo. May mga nakilala akong tao na ayaw nilang kumain ng mga ganito. Pero nung natikman nila, hinahanap-hanap na nila ito. Isinubo ni Oscar ang isang bahaging may bahid pa ng taba at dugo. Pinanood ko silang kumakain ng hapunan. Para silang mga mababangis na hayop base sa tunog ng kanilang pagnguya at paraan ng pagpunit nila sa laman gamit ang kanilang mga ngipin. Walang bakas ng pandidiri sa kanilang mga mukha. Puro sarap lang. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa lalamunan ko. Parang bumabaligtad ang sikmura ko. Hindi ko na kaya. Bago pa man ako tuluyang masok ay mabilis na akong tumalikod at halos madapa sa pagmamadaling makalabas ng bahay. Huminga ako ng malalim. Paglabas ko ng bahay, sinubukan kong alisin ang lansa ng kusina sa dulo ng ilong ko. Tumayo muna ako sa gitna ng hardin. Hinayaan ang malamig na hangin na pakalmahin ang nanginginig kong kalamnan. Pero habang tumatagal, parang bumibigat ang paligid. Biglang tumahimik ang mga kuliglig. Naramdaman ko na parang may mga mata sa dilim. Mabigat, gutom at nakamasid sa akin. Hindi ako nagkamali. Mula sa malalagong halaman ay isang anino ang mabilis na sumugod. Isang nilalang na may mahahabang kuko at dilat na mga mata ang biglang lumitaw sa harap ko. Bago pa ako makasigaw ay naramdaman ko na ang pag-atake nito. Napaatras ako at muntik nang mawala ng balanse. Akala ko'y ito na ang katapusan ko. Pero hindi ako tinamaan. Celine, tabi! Nagbalik na naman ang aswang na to. Ayaw kanya talagang tigilan. Pwes, pagsisisihan niyang sumugod siya dito. Tatapusin namin siya ngayong gabi. Mag-iingat kayo.
Sa isang iglap ay nasaksihan ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Sabay na nagbago ang anyo ni Mang Karding at Oscar. Nakarinig ako ng lagutok ng mga buto. Nakita ko ang paghaba ng kanilang mga bias at ang pagtubo ng itim na balahibo sa kanilang balat. Ang mga mukha nila ay humaba at naging mabangis. Matagal ko nang alam na mga aswang sila. Pero iba pa rin pala pag nakita ko na sila sa mismong harap ko sa totoo nilang anyo. Walang takot nilang sinagupa ang nilalang na umatake sa akin. Naging madugo ang bakbakan. Narinig ko ang kalmot sa laman at ang mga ungol na hindi galing sa tao. Sa loob lang ng ilang minuto ay naitaboy nila ang kalaban. Hanggang sa mabilis itong kumaripas ng takbo pabalik sa kadiliman ng gubat. Dahan-dahan silang bumalik sa anyong tao. Hingal na hingal pero kalmado ang mga mata. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ginawa lang namin kung ano ang nararapat. Pero Celine, delikado na rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang kami ang nandito sa paligid. Maraming gaya namin na nagmamasid. Gusto kanilang kainin. Lalo na ang asawa mong nangihina sa loob. Amoy na amoy nila ang dugo niya. Nakatakas ang aswang na umatake sa iyo kanina. At maaaring bumalik siya sa susunod na gabi at may dala ng mga kasama. Celine, hindi ka na maaaring magtagal dito. Mas lalong dadami ang darating habang tumatagal. Kailangan mo nang tapusin ang ipinunta mo rito. Yung misyon mo. Yung paghihiganti mo. Gawin mo na ngayon. Pumasok na uli si Mang Karding at Oscar sa loob para tapusin ang naudlot nilang hapunan. Ako naman ay dumiretso na sa kwarto. Namilog naman ang mga mata ko sa tumambad sa akin pagkabukas ko ng pinto. Naabutan ko si Raul na gumagapang sa sahig. Namumutla pa rin siya, pawis na pawis at pilit na inaabot ang bintana na para may pag-asa pa siyang makalabas. Seryoso ka, Raul? Saan ka pupunta? Sa kondisyon mong yan, baka hanggang gate pa lang ay wala ka na. Demonyo ka, Celine. Ako pa talagang demonyo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mong kasalanan, ako pa ngayon ang tatawagin mong demonyo? Ang kapal ng mukha mong hayop ka. Kasalanan mo ito eh. Kung hindi ka naging ganyan kamanhid, kung hindi ka naging ganyang klaseng asawa, sa tingin mo ba, maghahanap ako ng ibang mga babae? Ikaw ang nagtulak sa akin sa kanila. Huwag mong isisi sa akin ang kataksilan mo. Desisyon mong maghanap ng ibang mga babae. Kasalanan ko ba na malandi ka? Na hindi sapat sa'yo ang isa? Kung naging mabuting asawa ka lang sana. Kung may kwenta ka lang at kung pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako, hindi naman ako magluluko eh. Lalaki ako. May mga pangangailangan ako. May pangangailangang hindi mo na nabibigay sa akin. Pagod na ako sa buhay ko. Wala na akong ibang ginawa kundi alagaan ang anak natin. Mahal ko si Chelsea. Pero naiinggit ako sa mga kaibigan ko. Mas masaya ang buhay nila kaysa sa akin. Akong nagpapakahirap na kumain sa ibang bansa. Kahit gaano kalungkot at kahirap ang mga ibang bansa, tiniis ko! Kahit malayo ng loob na Chelsea sa akin, ayos lang. Dahil iniisip ko kung ano makabubuti para sa pamilya natin. Ang dami kong isinakripisyo para sa inyo. Tapos ngayon sisisihin mo ko at tatawagin mo akong walang kwenta. Ano ba bang kulang, Raul? Pinigay ko na lahat. Hindi ko naramdaman na mahalaga ko para sa'yo. Tuwing uuwi ka dito sa Pilipinas, halos wala kang oras para sa akin. Pakiramdam ko, dekorasyon lang ako sa buhay mo. Ganyan ka naman palagi, di ba? Palagi sa ibang sisi. Pero alam mo, tapos na tayo sa sisihan.
Tatapusin ko ng lahat ng to ngayong gabi. Anong balak mo? Papatayin mo ako? Hindi ko na siya sinagot. Lumingon ako sa pinto at sumigaw ng sapat lang para marinig sa labas. Tinawag ko sina Mang Karding at Oscar. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto. Pumasok ang mag-ama. Kalmado pero bakas sa mga mata nila ang gutom. Tumingin ako sa kanila at tumango. Celine! Tapusin na natin ang kailangan nating tapusin. Sigurado ka na ba dito? Oo, sigurado na ako. Hindi. Celine! Parang awa mo na! Wag! Wag, Celine! Hindi ko na siya nilingon. Tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Isinarado ko ang pinto ng dahan-dahan at sumandal ako sa pader sa labas ng kwarto. Doon ko narinig ang lahat. Ang nakakangilong tunog ng pagbali ng mga buto. Ang mabibigat na paghinga na unti-unting nagiging ungol ng mga hayop. Ang pagbabago ng anyo ni Mang Karding at Oscar. Yung kalabog sa loob. Yung pagkamot ng mga kuko sa sahig. At hiyaw ng asawa kong si Raul. Isang matagal at punong-puno ng sakit na sigaw na biglang naputol ng palitan ito ng tunog ng pagpunit ng laman at pagnguya. Doon na ako bumigay. Napahitbi ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa halo-halong emosyon na hindi ko na maipaliwanag. Tumakbo ako papuntang kusina dahil hindi ko na kinaya. Napahawak ako sa lababo at doon ko isinuka ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Gabi na ng paniningil at sa wakas tapos na ang lahat. Yun ang akala ko. Pero isang malaking katotohanan ang sumampal sa akin ng gabing yon. Umpisa pa lang pala ito ng lahat. Nagawa na namin ang gusto mo. Ayos ka lang ba? Mukhang masama ang pakiramdam mo. Hindi. Ayos lang ako. Mukhang hindi ka yata masaya na pinatay namin ang asawa mo. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Pwede ba? Huwag niyo akong pangunahan sa nararamdaman ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pinangungunahan. Kasi sa itsura mo ngayon, mukhang hindi mo nga alam kung ano ang nararamdaman mo eh. Tama lang ang ginawa ko. Ito naman ang dahilan kung bakit ako narito, di ba? Kaya ngayong tapos na ako dito, pwede ko nang ipagpatuloy ang buhay ko nang wala si Raul. Pasensya ka na. Pero mukhang hindi mo pa po pwedeng gawin yan sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tinulungan ka namin maghiganti sa asawa mo. Kaya ngayon, kailangan mo nang magbayad. Magbayad? Wala to sa usapan namin ni Ate Maylin. Hindi niya pala sinabi sa iyo ang lahat. Hindi pa rin pala nagbabago ang panganay ko. Tuso pa rin siya hanggang sa ngayon. Anak niyo si Ate Maylin? Tama ka. Anak ko nga siya. At hindi na ako magtataka na hindi mo pala alam na may kapalit ang pagtulong namin sa iyo. Anong kapalit? Mula nung nagdesisyon kang ipapatay sa aming mga aswang ang asawa mo, para ka na rin nakipagsundo sa mga demonyo. Hindi ko kayo maintindihan. Tumaas ang balahibo ko nang sagutin ako ni Mang Karding ng isang misteryosong ngiti. Napansin siguro niya ang pagkalito sa ekspresyon ko. Kaya naman napalingulingu siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Halos maramdaman ko na ang malansang hininga ni Mang Karding nang ilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. May ibinulong siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Parang orasyon na hindi ko mawari. Hindi ko pa man lubos na naiintindihan ang sinasabi niya ay bigla nang umikot ang paningin ko. Ang bigat ng talukap ko, parang hinila pababa ang buong katawan ko hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang lahat. Pagdilat ng mga mata ko ay nasa loob na ako ng kwarto. Pero nababalot ito ng amoy ng kalawang
na hinaluan ng nabubulok na karne. At napasigaw ako nang lumingon ako sa gilid ko. Si Raul. Nakahiga siya sa tabi ko. Maputla at dilat ang mga mata. Bukas ang tiyan na parang hinati ng matalas na itak. At ang mga bituka niya ay nagkalat sa puting kumot. Sa sobrang takot ay pilit kong iginalaw ang binti ko para tumakbo. Pero isang malamig at malagkit na kamay ang kumapit sa braso ko. Ikaw, Bitiwan mo ako! Patay ka na! kasalanan mo ito. Wala kang kwentang asawa. Magbabayad ka, Celine. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Bitawan mo, sabi ako! Inilabas ko ang lahat ng lakas ko para lang maitulak ko siya. At mabuti na lang ay nakawala ako sa kanya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto. Pero naririnig ko ang mga yabag niya sa likuran ko. Sinusundan niya ako. At dahil sa pagkataranta ko, ay hindi ko na napansin ang dulo ng hagdan. Nawalan ako ng balanse at nagpagulong-gulong ako pababa. Naramdaman ko ang bawat pagtama ng katawan ko sa baitang ng hagdan. Napasigaw na lang ako sa sobrang sakit. Pero bago pa man ako tuluyang bumagsak sa sahig, ay bigla akong napabalikwas ng bangon. Panaginip lang pala. Panaginip lang ang lahat ng yun. Hindi totoong buhay pa si Raul at humahabol sa akin. Hinihingal pa rin ako at naliligo sa pawis habang nililingon ang paligid. Umaga na pala. Pero nangyari ang isang hindi inaasahang bagay nung araw na yon na tuluyang bumago sa buhay ko. Para akong tinusok ng libu-libong karayom ang buong katawan ko nang tumama sa balat ko ang sikat ng araw. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang napapasok ko lang dahil sa liwanag? Manggarding! Manggarding! Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Huminahon ka lang, Celine. Kayong dalawa ni Oscar ang huli kong nakausap. Bago ako nawala ng malay kagabi. Kaya sabihin niyo sa akin kung anong nangyari. Isang mahalagang bagay ang nangyari habang wala kang malay kagabi. Naalala ko may binulong kayo sa akin na hindi ko maintindihan. Anong oras yun? Tapos ay bigla na lang akong nawala ng malay. Ginawa kitang kagaya ko, Celine. Kagaya naming dalawa ni Oscar. Habang wala kang malay kagabi ay isinalin ko sa iyo ang biyaya. Ano? Ginawa mo akong aswang nang hindi ko alam? Wala kang karapatang gawin to sa akin! Hindi ko hiningi ito! Walang karapatan. Ining, humingi ka ng tulong sa amin, hindi ba? Ito ang kapalit nun. Walang libreng tulong mula sa mundong ito, Celine. Tanggapin mo na lang. Wala to sa usapan! Pwes, magsilbi sana ng leksyon ito sa'yo. Pag nakipaglaro ka sa pwersa ng kadiliman, huwag mo nga asahang magiging patas ito sa'yo. Palaging may kapalit ang bawat panalo. At ito ang kapalit ng paghihiganti mo sa asawa mo. May inilabas siyang isang lumang kwentas na may maliit at itim na bato sa gitna. Iniabot niya ito at pinasuot sa akin. Napilitan naman akong tanggapin ito kahit hindi ko pa alam kung para saan ito. Suotin mo yan para mabuhay ka pa rin at makagalaw kahit may liwanag. Kung ayaw mong matusta sa ilalim ng araw, huwag mo yang huhubarin. Hindi! Hindi ito ang klase ng buhay na pinangarap ko para sa sarili ko! Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin ay nasusunod. Tanggalin mo ang sampang ito sa katawan ko! Huwag mong ituring ito bilang isang sumpa. Isipin mo na isa itong pambihirang biyaya. Kaya tanggapin mo na lang ito at yakapin mo. Hindi! Hindi ako pwedeng maging isang aswang! Sa kasamaang palad, hinding-hindi na natin ito matatanggal sa katawan mo. Pasensya ka na, Celine.
Pero kailangan talaga itong mangyari. Mga hayop kayo! Nilinlang niyo ako! Maaari ka pa rin namang bumalik sa pamilya mo. Pero mas makakabuti kung dito ka na muna sa ngayon. Bilang isang yanggaw, magiging mahirap para sa iyong kontrolin ang iyong gutom sa laman ng tao. Kaya't ituturo muna namin sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. At sa oras na handa ka na, pwede ka nang umuwi sa inyo. Wala akong choice. Napilitan akong manatili muna doon. Hindi naging madali ang mga unang gabi ko bilang isang aswang. Kakaibang gutom at pagkatakam sa katawan ng tao ang naramdaman ko. Hirap na hirap akong pigilan ang sarili ko. May mga gabing tumakas ako para maghanap ng taong bibiktimahin. At pagsapit ng umaga ay makakaramdam ako ng pagsisisi at konsensya sa ginawa ko. Pero sa tulong ni Namang Karding at Oscar ay unti-unti ko ring nagawang kontrolin ang gutom ko. Imbis na kumain ng tao, ay mga buhay na hayop na lang ang ginagawa kong pagkain. Ang plano namin ay mananatili muna ako doon ng 1 buwan. Pero hindi ko na talaga kaya dahil miss na miss ko na ang anak ko. Kaya pagkalipas ng 2 linggo ay nagdesisyon na akong umuwi. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito? Oo, Oscar. Sigurado na ako. Pinag-isipan ko na tong mabuti. Hindi ka ba natatakot para sa anak mo? Ina niya ako at anak ko siya. Kaya kahit may sumpa man dito sa katawan ko, alam kong hinding-hindi ko siya magagawang saktan. Bahala ka kung yan ang pasya mo. Basta't nandito lang kami ni tatay para tulungan ka. Pwedeng-pwede mo naman kaming balikan kahit kailan. Lalo na ako, Celine. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Ngayong pareho na tayong aswang. Tumahimik ka, Oscar. Kahit kailan hindi kita mamahalin. At hindi ko rin makakalimutan tong ginawa niyo sa aking mag-ama. Ramdam na ramdam ko ang pinaghalong pagod, kaba at takot nang makauwi ako sa bahay. Parang pasan ko ang buong mundo, pero kailangan ko silang paniwalain sa mga sasabihin ko. Celine, salamat sa Diyos at nakauwi na kayo. Bakit ngayon lang kayo? 1 linggo lang ang paalam niyo, bakit inabot kayo ng halos 1 buwan? At nasaan si Raul? Wala si Raul. Hindi ko siya kasamang umuwi. Anong ibig mong sabihin? Teka, hindi kita maintindihan. Nahuli ko siya na may kausap na ibang babae. Nag-away kami ng malala. Sabi niya, ayaw niya na sa akin. Hindi niya na raw ako mahal. Sumama na siya dun sa babae niya. Iniwan niya na ako. Anong pinagsasabi mo? Kilala ko ang anak ko, Celine. Hindi magagawa ni Raul yan. Baka ikaw ang may kasalanan kaya lumayo yon. Nay, narinig ko mismong pag-uusap nila sa phone. At si Raul na rin mismong umamin ng katotohanan sa akin. Wala na siya. Pinili niya na yung kabit niya. Ang sinungaling ka. Hindi iiwan ni Raul ang anak niya. Mahal na mahal niya si Chelsea. Yan din po ang akala ko. Pero mas mahal pala niyang kabit niya. Nagkasagutan kami dahil ayaw talaga niyang paniwalaan ang mga sinabi ko. Para sa kanya ay hindi raw talaga magagawa ni Raul ang mga ibinibintang ko. Tinalikuran ko na lang siya dahil ayokong makipag-away pa sa kanya. Baka may masabi pa ako na maaaring mas magpatindi ng mga hinala niya. Ayoko nang makipagtalo. May mas malaki akong problemang kinakaharap. Pinuntahan ko si Chelsea sa kwarto niya at naabutan ko siyang mahimbing na natutulog doon. Pinagbasnan ko ang mukha ng anak ko at kahit paano'y napangiti ako sa kabila ng sitwasyon ko. Nilapitan ko siya at tinagkan sa noo. Pero kasabay ng pagdampi ng labi ko sa balat niya ay may mga kakaibang pakiramdam na gumapang sa lalamunan ko. Gutom. Isang matinding gutom na para bang ilang taon akong hindi nakakain. Kumikirot ang tiyan ko
Nanunuyo ang lalamunan ko at biglang naging masyadong mabango ang amoy ng sarili kong anak. Napaluha ako habang umiiling. Hindi ko matanggap ang nararamdaman ko nung oras na yon. Tinakpan ko ang bibig ko habang unti-unting napapaatras. Hirap na hirap ako noon. Para akong hayop na gustong sumunggab. Pero hindi. Hindi ko pwedeng sunggaban at saktan ang sarili kong anak. O ano? Nakakatakam ba ang amoy ng bata? Raul, anong ginagawa mo dito? Wala ka na. Gusto mong kainin ang anak natin, di ba? Aminin mo. Hindi ka totoo. Guni-guni lang kita. At mali ang sinasabi mo. Hinding-hindi ko magagawang saktan ang anak ko. Sige na, Celine. Huwag ka nang magpanggap. Ilabas mo na yung pagkahalimaw mo. Tumahimik ka! Umalis ka rito! Napasigaw ako habang sinasabunutan ang sarili ko. Hysterical na ako sa puntong yon. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni lang. Umiyak ako ng malakas. Nagsisisigaw sa gitna ng madilim na kwarto dahil sa ingay ni Raul at sa tindi ng gutom na nararamdaman ko. Dahil dito ay nagising si Chelsea at naguluhan kung anong nangyayari sa akin. Celine! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Hindi! Nababaliw ka na ba? Nakakatakot ka na! Mahal ko ang anak ko. Siyang mundo ko. At kahit kailan, hindi ko siya sasaktan. Lumayo ka sa apo ko. Huwag kang lalapit sa kanya. Baka kung ano pang magawa mo, baliw ka na! Napaupo na lang ako sa sahig, humihikbi, habang ang kaluluwa ni Raul ay patuloy pa rin sa pagtawa. Nanginginig ang buong katawan kong nakasubsob sa sahig. Ang bawat tibok ng puso ni Aling Sita na naririnig ko ay parang tunog ng tambol na tumatawag sa akin. Malakas, masarap, nakakatakam. Nay, lumabas na kayo, please. Ilabas niyo si Chelsea. Lumabas na kayo. Anong ilabas? At bakit kita susundin? Basta po, makinig na lang po kayo sa akin. Nakikiusap ako. Ay, Diyos ko. Chelsea, halika rito. Lumayo ka dyan sa mama mo. Tingnan mo ang sarili mo, Celine. Nalilisik ang mga mata mo. Para kang hindi tao. Oh, Celine. Ayan na ang pagkakataon mo. Dalawa sila. Mas bata, mas malinamnam. Sige na. Ipakita mo kay nanay kung gaano katalim ang mga ngipin mo. Hindi! Manahimik ka! Sino kinakausap mo? Wala namang ibang tao rito. Celine, nakakatakot ka na talaga. Ano bang nangyari sa'yo sa probinsya? Mabilis akong tumayo. Napasandal naman si Nanay Sita sa pader. Yakap-yakap ang umiiyak na si Chelsea. Napatitig ako sa liig niya at sa mga ugat niyang kumikibot-kibot. Isang kagat lang at mawawala ang sakit na ito. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. At sa ibaba nun ay ang inosenteng mukha ni Chelsea na punong-puno ng luha. Doon ako natauhan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka makatitig? Pasensya na po. Hindi magandang pakiramdam ko. Natatakot ako sa'yo, Celine. Parang hindi na ikaw ang kaharap namin. Ako pa rin to. Siguro napagod lang ako sa biyahe. Eh bakit gusto mong ilayo ko si Chelsea kanina? Ano bang naiisip mong gawin sa kanya? Hindi ako nakasagot. Mabilis ko lang siyang tinalikuran at tumakbo papunta sa kwarto ko. Inilak ko ang pinto at sumandal sa pader habang umiiyak. Dito ko na-realize kung gaano kaseryoso ang nangyari kanina. Muntik ko nang mapatay ang anak ko. Bago ako umuwi sa amin,
Malakas ang loob ko na mananaig pa rin ang pagiging ina ko at hindi ko sasaktan si Chelsea. Pero ang nangyari nung gabing yon ang nagpatunay na hindi biro ang sumpa na nananalaytay sa dugo ko. Wala itong kinikilalang kahit na sino. Mahirap ba, ha? Tigilan mo na ako! Patay ka na! Patahimikin mo na ako! Hindi kita patataymikin. Habang buhay kang mumultuin ng konsensya mo, Celine. Tama na! Akala ko ba matapang ka? Gutom ka na, Celine. Hindi mo may tatago yan habang buhay. Balang araw, susuko ka rin! Hindi ako susuko, Raul! Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko sasaktan ang anak ko! Lumipas ang mga araw at hindi ko na alam kung saan ako magtatago. Sa tuwing dadaan ako sa labas ay ramdam ko ang mga matang nakasubaybay sa akin. Yung mga bulungan na biglang tumitigil kapag malapit na ako. Pinakalat kasi ni Nanay Sita na nasisiraan na ako ng bait. At ang mas masakit pa, pati si Chelsea na sarili kong anak ayaw nang lumapit sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya yung takot na parang hindi niya na ako kilala. At sa totoo lang, hindi ko rin naman siya masisisi. Bes, ano ba talaga nangyayari? Kumakalat sa buong barangay yung mga sinasabi ni Aling Sita. Eh sabi niya nagwawala ka raw ng kung ano-anong sinasabi mo tungkol kay Raul. Ano ba? Totoo ba? Huwag kang maniwala doon. Alam mo naman si Nanay, simula nang umalis si Raul, kung ano-ano nang naiisip. Naghahanap lang yun ng masisisi. Okay lang ako. Pagod lang talaga sa lahat ng nangyayari. Alam mo, kulang na lang. Pati yung tungkol sa gumagalang aswang. Sa'yo niya na binibintang. Aswang? Oo. Ito mga nakaraang araw. Ilang hayop na rin ang natagpo ang patay dito sa atin. Wakwak ang tiyan. Eh alam mo naman ang mga chismosa. Pinakalat agad ang balitang may aswang kahit wala pa namang ebidensya. Kung mga hayop lang ang pinapatay ng aswang, hindi ba dapat? Hindi natin ito katakutan. Ang aswang ay aswang. Kaya hindi pa rin tayo pwede maging kumpiyansa. Malay natin. Hayop lang yung kinakain nito sa ngayon. Pero maniwala ka. Darating ang araw na maghahanap din yun ng laman ng tao. Hindi naman siguro. Ay nako. Bakit pa yung aswang ang pinag-uusapan natin? Eh, ikaw ang pinunta ko rito dahil nag-aalala ako sa iyo. Okay lang talaga ako. Wala kang dapat ipag-alala. Sala nga, Bes. Kasi kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, ha? Kinagabihan ay bumalik na naman ang kakaibang gutom at pagkatakam ko. Parang may kumakamot sa loob ng sikmura ko dahil sa hapdi nito. Hindi ako makatulog. Pansamantala, naririnig ko na naman sa labas ng bahay ang isang asong walang tigil sa kakakahol. Nakakarinde, nakakaingay. Pero sa pandinig ko, hindi ingay ang dala nito, kundi pagkain. Dahan-dahan akong lumabas. Walang malay ang aso nang dambahin ko ito at mabilis na bitbitin sa likod bahay kung saan madilim at walang makakita. Doon sa ilalim ng puno ng saging ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapa ko ito. Ang init ng dugo nito at ang lasa ng sariwa nitong laman ay nakatulong upang pansamantalang matahimik ang impyerno sa kaloob-looban ko. Diyos ko! Celine! Anong ginagawa mo? Nay, Ikaw ba ang gumagalang aswang dito sa atin? hindi po. Nagkakamali kayo. Eh, paano mo ipaliliwanag itong ginagawa mo ngayon? Sinasabi ko na nga ba, may nag-iba sa'yo mula nung umuwi ka rito. Hindi ko lang matukoy kung ano. Pero ngayon ay alam ko na, isa kang aswang. Hindi po totoo yan. Nay, please. Hayaan niyo ako magpaliwanag. Kaya pala hindi na nakabalik dito ang anak kong si Raul. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang sarili mong asawa.
Halimaw ka! Nay! Sandali! Tulong! Nay! Tulong! Ang aswang! Sasalin ang aswang! Sigaw siya ng sigaw kaya hindi ko na siya nagawang pigilan. Patuloy ang kanyang paghiyaw habang tumatakbo palabas ng bahay para tawagin ang mga kapitbahay. Nakita ko ang mga ilaw na nagsisipagbukasan sa mga karating bahay. Narinig ko rin ang yabag ng mga taong nagtatakbuhan. Wala na akong choice. Tumakbo ako palayo bago pa nila ako maabutan. Alam ko kasing mas paniniwalaan nila si Nanay Sita. At sa oras na malaman nilang aswang ako, ay hinding-hindi nila ako sasantuhin. Ito na ang huling beses na nakatapak ako sa amin. Nagpunta ako sa isang malayong probinsya at doon nagsimula ng panibagong buhay. Hindi na ako bumalik sa abroad dahil natatakot ako sa mga pwede kong gawin doon bilang isang bagong yanggaw. Sobrang hirap ng naging buhay ko, lalo't wala akong nadalang sapat na pera upang magsimula. Nanilbihan ako bilang isang labandera at patuloy na itinago sa mga tao ang tunay kong pagkatao. Sa totoo lang, ilang beses pumasok sa isip ko na bumalik na lang kina Mang Karding. Alam kong hindi nila ako pababayaan sa poder nila. Pero hindi ko rin kayang makasama ang mga taong naging dahilan ng paghihirap ko. Sila ang naglagay ng sumpang to sa akin. Isa pa, ayoko ring paasahin si Oscar na may pag-asang masuklian ang nararamdaman niya para sa akin. Di nagtagal ay nakilala ko si Jose. Isang simpleng magsasaka na tumanggap sa akin sa kabila ng pagiging aswang ko. Hindi na iba sa kanya ang bagay na to dahil may mga kakilala rin pala siyang aswang na nakikisalamuha sa mga normal na tao. At alam rin niyang may mga tulad kong aswang na hindi pumapatay ng tao. Naging masaya ako kahit papano kasama siya. Pero sa likod ng isip ko, hindi pa rin mawala sa isip ko si Chelsea, ang anak ko. Kumusta na kaya siya ngayon? Kinatatakutan pa rin ba niya ako? Nasa mabuti kaya ang kalagayan niya ngayon? Ito na siguro ang kalbaryong habang buhay kong dadalhin. Ito na ang kabayaran ko sa napakalaking kasalanang nagawa ko. Masyado akong nagpakalunod sa galit at sakit. Kaya mas inuna ko pa ang paghihigante imbis na isipin ang kapakanan ni Chelsea. Maling-mali ang ginawa ko at hanggang ngayon ay pinagbabayaran ko pa rin ito. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lang ako sa buhay. 3 taon na ang nakalipas mula nung namatay si Jose dahil sa isang malubhang sakit. Hindi na rin kami nagkaanak dahil ito ang desisyon ko. Natatakot kasi ako na baka masaktan ko ang magiging anak namin. Kahit na mas kaya ko nang kontrolin ang gutom ko bilang aswang ngayon. Sa mga tagapakinig ng Aswang Radio, huwag niyo pong tutularan ang mga desisyon ko sa buhay. Maaaring malagay kayo sa isang napakasakit na sitwasyon kung saan gustong-gusto niyong maghiganti. Pero tandaan niyo, wala itong magandang idudulot sa inyo. Ipagdasal niyo ang mga taong nagkasala sa inyo dahil Diyos na ang bahalang umusig ng konsensya nila. Naway magsilbisa ng leksyon itong kwento ko sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan sa nakararami. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Wow! Just wow! Speechless ako. Sinabi mo pa, Poy. Grabe! Sa sobrang daldal nating dalawa, ngayon lang yata ako naging speechless pagkatapos marinig ang isang kwento. Tama ka dyan, Pao. Hanggang ngayon kasi ay pinaprocess ko pa ang emotions ko eh. Hindi ko pa alam kung anong mararamdaman ko. May part na naaawa ako sa kanya dahil mag-isa lang siya sa ngayon. And I'm pretty sure, miserable ang buhay niya. May part rin na humahanga ako dahil napanindigan talaga niya na hindi kumain ng tao and at the same time, naiinis rin ako sa mga desisyon niya sa buhay. Naku, sana naman wag mo akong aswangin, Sender, ha? Pero sorry, I hate to say this.
ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay bunga po ng maling choices mo sa buhay. Huwag mo ko aaswangin Kailangan ko sabihin talaga yun. Yun ang gusto kong sabihin Napakahirap para sa akin sabihin to, pero sa buhay, kailangan talaga nating harapin ang consequences ng actions natin. Yes. Hindi kita masisisi sa galit at sakit na nararamdaman mo. Kasi kami nga, gigil na gigil dun sa mister mo, di ba? Oo nga. Walang kahit sino sa amin ang may karapatang i-invalidate ang nararamdaman mo nung panahong yun. But still, hindi pa rin ito sapat para i-justify ang naging actions mo. Kung ang mga misis ngayon ay pinapaviral ang mga manloloko nilang mister sa social media, itong si Sender, she took it to the next level. Ibang level siya. Grabe. Ay nako, kaso lang, nag-backfire sa kanyang maling desisyon niya. Maling-mali na nagtiwala siya sa isang aswang. Kasi bakit ka naman nahihingi ng tulong sa kanila? Kung in the first place, alam mo na mga limaw sila. Para siyang para siyang naghukay ng sarili niyang libingan dahil sa ginawa niya. Yes. Nakakalungkot lang dahil alam kong mabuti siyang tao Alam mo yun, nafe-feel mo na mabuti siyang tao. Isa siyang mapagmahal na asawa at ina, pero kailangan niya talagang harapin ang kabayaran ng mga kasalanan niya. Celine, kung nakikinig ka man ngayon, we still wish you well sa kabila ng mga nagawa mo. Makakaasa kang ipagdarasal ka namin at umaasa rin kami na sana'y nasa mabuting kalagayan ang anak mong si Chelsea. And maraming salamat sa pagtitiwala mo sa aming channel. Alam namin na napakalaking bagay nitong pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. At sana'y magsilbi nga itong aral para sa ating lahat na nakikinig ngayon. Huwag na huwag po nating sisirain ang buhay natin at ang ating peace of mind for the sake of paghihiganti. Hindi po worth it, trust me. Kayo mga kaaswang radio, ano masasabi ninyo sa naging karanasan ng ating sender today? At ano ang pinakamahalagang life lessons na napulot ninyo mula sa kanyang madilim na karanasan? Ilapag nyo na ang inyong mga sagot sa comment section at magkwentuhan tayo. Yes, tara na't magtsikahan. Pero bago yan, gusto naming mag-thank you sa inyo dahil sinamahan nyo kami sa isa na namang nakakapangilabot na episode today. Oh. Sobrang pong na-appreciate po namin ang inyong support, lalo na po sa pagmamahal nyo sa tambalan namin ni Popoy. Uy, tama Thank you ka very dyan. much. Tama yan. From the bottom of our hearts, thank you so much mga kaaswang radio. Ito po si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight Uy. snack, pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paola na nagsasabing, hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. And this is Aswang Radio.